Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFI-DP. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na maunlarin ang mahal natin ngayon. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na ng pagbabago, at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kagandahan at talento, makipagpaligsahan kahit anong oras. Bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na pagbabago, buhay natin ay gawing maaliwalas. Langit lang magandang bukas, bunga ng bagong Pilipinas. Panahon na. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito magmumula ang tunay na paglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Sa wasto at makabagong teknolohiya, iba yung kakayahan at lakas sa pagsasaka, sapat na suporta sa agrikultura.
malinis na, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Ulan ng kabuhayan sa kanayunan, saganang ani sa ngayon hanggang kinabukasan. Sabay na makilabang sa kalakalan, sapat na pagkain sa habag ng bayan. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito magmumula ang tunay na paglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Dito sa kagawaran ng pagsasaka, dito kami ay tapat na maglilingkod sa bansa. Katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagmulat ng bansa. Kasama tungo sa pagmulat ng bansa, ng bansa, ng bansa. Magandang buhay! Magandang ani. Central Luzon, Buhay na buhay. Ito po ang masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Ito po ang ating pinakabagong programang gigising sa atin tuwing araw ng Martes at Biyernes, tuwing ika-6 at ika-7 ng umaga. Again, ako po ang inyong radio teacher, Mariel. At ako naman po ang inyong radio teacher, Memet. At maaari nyo po mapakinggan ang aming programa sa 92.1 FM RTV Baler, 100.7 FM Radyo Kawadin ng Kasiguran, at 102.9 FM Radyo Kaedup ng Dingalan. So sa mga nanonood po at may mga hawak na cellphone sa kanila at naka-open na rin po ang kanilang application ng Facebook, maaari nyo po kaming mapanood via our official Facebook page na ATI Central Luzon. Ayan, katuwang pa rin po natin sa pag-iimplementa ng ating School on the Air, ang ating pong kasamahan sa Department of Agriculture, Agricultural Field Office 3, at ang ating pong Philippine Coconut Authority, at syempre ang ating pong Provincial Government Unit ng Aurora. Ayan. Syempre, nabanggit na ni Ma'am Mariel ang ahensyang katuwang natin. So, batiin na po natin ang ating mga bawat heads ng ating agency. So, unahin na po natin ang Center Director ng ATI Central Luzon na si Dr. Joey A. Villarmino, si Regional Executive Director ng DARFO 3, Dr. Eduardo L. Lapus, Regional Manager 3 ng Philippine Coconut Authority, si Sir Dennis D. Andres, Governor ng Province of Aurora na si Honorable Reynante A. Tolentino, at ang Provincial Agriculturist ng Aurora na si Sir Arnold A. Novicio. Ayan. So mamaya po matatalakay natin ang Coconut Hybridization Program. So wag lamang po kayong aalis, magbabalik pa po ang masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, wag liliban ha, dapat laging present! At yan ang Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing, live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Muli nagbabalik po ang Masaganang Kokobuhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Para po sa ating mga tagapakinig, muli binabati namin kayo ng magandang umaga. Ihanda nyo na po ulit ang inyong mga lapis at papel, cellphone, at syempre sabay-sabay po nating pag-aralan, makinig,
mag-aral, matuto dito po sa ating episode 8 at napaka-interesting po ng ating magiging talakayan po mamaya. Ayan. So, ulitin ko pa, maaari nyo pong mapakinggan ang aming programa sa 92.1 FM RTV Baler, 100.7 FM Radyo Kawadi ng Kasiguran at 102.9 FM Radyo Kaedup ng Dingalan. At syempre, maaari nyo rin po kaming mapanood via our Facebook, official Facebook page na ATI Central Luzon. Ayan. So, I'm sure excited na po yung ating mga tagapakinig sa kanilang mga tahanan para po sa ating episode 8. At ating pong ipapakilala ang ating pong magiging tagapagtalakay sa umagang ito. Siya po ay nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Agriculture sa Aurora State College of Technology or ASCOT dito po sa probinsya ng Aurora. At isa pong agriculturist na nagtatrabaho mula po sa Philippine Coconut Authority na nakabase pa rin po dito sa ating probinsya ng Aurora. Atin pong i-welcome at ipakilala ang ating pong magiging resource person na walang iba po kung hindi si Mr. Ian Ray P. Padua. Ayan, magandang umaga po, sir. Magandang umaga po. Ayan. Magandang umaga rin po. Ayan. So, syempre, bago po tayo tumungo sa ating talakayan, sir, baka meron kayong nais batiin or sabihin bago tayo magsimula. So, ayun po, binabati ko po yung aming provincial manager at si Sir Juan F. Millar. Ganoon din po yung aming regional manager, si Sir Dennis D. Andres. At yung aking mga kasama sa trabaho, mga agriculturist sa lalagyan ng Aurora. At ganoon din sa mga kasama ko employee sa Aurora Province Coconut Development Center. Siyempre sa dalawa pong kasama ko dito na magandang dilag. At ganoon din po sa mga coconut farmers. Masaganang kabuhayan sa inyo. Ayun, masaganang Coco Bayan. So, nung nakaraan parang episode 3 ba yun, meron tayong Coco Friends. Yeah, Coconut Friends. Ayan, so ayan. Ngayong episode natin ay tatalakayin ni Sir sa atin yung Coconut Hybridization Program ng PCA. So, Sir, ano nga ba itong tinatawag nating ang Coconut Hybridization Program? So, yung Coconut Hybridization Program is naglalayon na mas mapasulong o mas maparami yung ani ng ating mga nyugan nang sa ganun, siyempre, mas masagana yung kita ng bawat magsasaka ng nyug. Sa Coconut Hybridization Program, malalaman natin dito kung ano ba yung coconut hybrid nuts at malalaman din po natin dito kung ano yung mga PCA recommended hybrid varieties. At siyempre, lalo higit kung paano ba ginagawa, paano ba nagpo-produce ng hybrid na seed nuts. Ayan. So, yun pala yung tungkol dito sa may coconut hybridization. So, yun, nakakatuwa nga po na ang lawak pala, hybridization program na under ng CFIDP. Sabi nga ni Sir Ian kanina, isa po yung matatalakay kung paano nangyayari or ano yung process sa hybridization. At the same time, mapalakas po yung production ng mga coconut na hybrid na upang makapagbigay ng masaganang ani, nabanggit kanina ni Sir, masaganang ani at masaganang kita para sa ating mga coco friends, coco friends, ayan. So, at nabanggit din ni Sir kanina yung iba't ibang variety. So, yun yung napaka-interesting po pagdating sa hybridization. Alam ko yung ating mga tagapakinig at even tayo na Miss Mehmet, interested tayo. Ano ba yung mga varieties, Sir, na meron tayo pagdating dun sa hybrid program natin? So, marami po tayong mga varieties po, So, unahin po natin dun sa butter pumps na ginagamit po natin sa pag-hybridize. So, may tatlo pong variety. Yung una po is Malayan Red Dwarf, pangalawa Katigan Green Dwarf, at yung Tahunan Green Dwarf. So, para malaman natin, isa-isahin po natin yung mga karakteristik nito po, So, ang basic po na karakteristik ng dwarf is, syempre, alam natin pag dwarf, maaga mamunga po. 3 to 4 years mamulaklak yan. O minsan pa nga, 3 taon mamulaklak. Kung ikapat na taon, pwede ka nang mag-ani. So, syempre, hindi lang sa maagang mag-ani ang dwarf natin, mas marami pa siya mamunga kumpara sa tulad po natin. At hindi na po niya kailangan ng ibang kasamang mga katabing nyog kasi ang dwarf po natin is highly self-pollinated po siya. So, bakit nga ba dwarf yung ating female parents na ginagamit sa hybridization? Kasi po, isa po dyan yung homozygous in nature. Ibig sabihin po, mas nakukuha po niya na papamana niya doon sa bunga nung nyog natin, yung karakteristik ng kanyang nanay.
At syempre, yung good general combining ability. So, mas nag-accept siya ng, halimbawa sa pollen, mas na-accept niya yung ibang variety. Ano po. So, ang isa pa po dyan is yung pag-produce po niya ng bunch. O yung parang isang bugkos. Kasi po, ang toll po natin is kaya lang po niya mag-produce ng 12 bunch per year. So, ang dwarf po natin is kaya po hanggang 15 bunch per year. At mas marami pang kayang ibungan po. So, unahin po natin yung characteristic ng Malayan Red Dwarf. Ano ba itong Malayan Red Dwarf? So, parang kung na rin po, given na red, sabi po dito. Yung Malayan Red Dwarf po natin is yung tangkay niya po ay kulay orange. Yung bulaklak. Yung pinagsabitan ng male tsaka female flower is kulay orange. Ganoon din po yung pichol. Yung pichol is yung palata. Kulay orange din po yun. Tapos, syempre, yung leaves niya, bright orange yung kulay. Ano po? Yung bunga naman nito, nung Malayan Red Dwarf natin ay medium size, pero oblong. Ano po? So, yun nga, strictly self-pollinating yung dwarf po natin. Medyo mas maliliit lang siya kumpara sa ibang dwarf po natin. So, yung performance po ng Malayan Red Dwarf, yung kaya po niya magbigay ng 17 na female flowers o yung bottle. Yung po nabubuong buko. So, 17 per bunch po. Tapos yung kilo naman niya, yung average, is kaya naman niya mag-produce ng 1 kilo mahigit. Yung isang bunga. At ang bunga niya sa loob ng isang taon, yung average po niya is 99 nuts per palm per year. So, marami po siya compared po sa ibang varieties po natin. Mga tol, kaya lang yan mga 40, 45 po, so makikita po natin talaga. So yun nga, gaya nabanggit ko, doon pa rin yung 13 to 15 batch per palm per year. So, ayun po yung Malayan Red Dwarf po natin. Doon po tayo sa Katigan Green Dwarf. Yung Katigan Green Dwarf po natin, is nag-umpisa po yan sa Davao City. Pero isasabi ng iba, sa Bohol daw. Hindi bahala na. Saan talaga? Saan po talaga. Opo. Sa sinasabi naman po sila, Visayas term po is Bilaka. Bilaka yung tawag. Opo, sa Visayas region po. So, yung Katigan Green Dwarf naman ay sabi din po sa iba yung Lingkuranay. Sa Visayan word meaning po ay to sit before. Kasi nga po, bababa siya. Po. Kasi yung bunga po niya ay sumasakay din sa lupa. Yung unang bugkos po ng bunga niya. So, ito po yung Katigan Green Dwarf po natin ay bilog po yung kanyang bunga. So, medium to small ang bunga po niya, Tapos, pag makikita po natin yung Katigan Green Dwarf po natin, shiny siya, green. Tapos, yung pinakang puwet po niya, may makikita po tayo doon na parang nipple, yung po sasabi nila, Yung pong palatandaan na yun po ay Katigan Green Dwarf, yung nipple-like structure niya sa bandang puwet. So, tapos yung kanyang spades, yung bulaklak, po, mahaba po siya. Tapos din yung pinangkal yung tangkay, medyo payat. So, yung performance naman po ng Katigan Green Dwarf natin ay kaya po niya mag-produce ng 75 nuts per palm per year. So, marami pa rin po siyang mamungan po. Yung Katigan Green Dwarf, yung kanyang adaptation sa tag-init, sa mahanging panahon. So, medyo mahina itong Katigan Green Dwarf po natin. Madali po siyang maapektuhan sa long dry periods at sa malakas po na hangin po. Itong Katigan Green Dwarf po na to ay ginamit po siya ng PCA as a mother farm. Halimbawa po yung PCA 15-1, PCA 15-4, PCA 15-5, -6 at -15. So marami po siya, bali 5 pong variety yung ginawa siyang mother farm po, So dakot po tayo sa Takunan Green Dwarf. Itong Takunan Green Dwarf po natin ay originated pa rin sa Davao. Davao pa rin. Davao pa rin. Pero may nagsasabi din naman daw sa Bohol. So yung morphological description po niya is Lingkuranay pa rin, yun pa rin. At sumasahid pa rin yung bunga niya sa lupa, sa uta. Yung unlike po sa ibang dwarf varieties po natin, yung population po ng Takunan Green Dwarf is nagpo-produce po ito ng medium to large nuts. So mas malalaki siya compared doon sa dalawa po,
Pero po ito ay meron siyang thick stem, close space leaf, so mas mataba yung kanyang stems kumpara dun sa dalawa. Tapos yung inflorescence, yun nga lang, mas maiksi po siya. Tapos yung peduncle po niya is with short spikelets. So mas makikita po natin dun sa bulaklak niya, parang may space po dun sa ibabaw. Kumbaga ito po yung bulaklak, dito mataba. Pagdating po sa ibabaw, payat na. So parang wala pong laman. Kasi mas maikli po yung spikelets po niya. So, yun po. Tapos mapansin po natin sa Katigan Green Dwarf, yung pong pinakampwit niya, pag dried na siya, parang nabibitak. May 3 pong guhit na bitak pag yung Katigan. Unlike po dun sa Katigan, wala po. Pero may di po like structure lang siya. So yun po yung pagkakaiba ng dalawa. Pero ito po, Katigan Green Dwarf, medyo oblong. Unlike po dun sa oblong, elongated siya. Unlike po dun sa Katigan is bilog. Pero mas malakas po itong umani kasi umaabot po ito ng 109 nuts per year. So yun po yung mga recommended na mother palm ng recommended PCA hybrids po natin. Yeah. So yun yung dinescribe naman ni Sir kung ano yung itsura ba ay tama yung itsura yung ng coconut na recommended na variety ng PCA. Ayan. Yes, so ayun na nabanggit nga ni Sir yung tatlong variety. Tatlong variety. Opo. So nanote lang din kanina ni Sir na yung Katigan ay medyo mahina sa drought, tama Sir? So lalo na ngayon, so i-emphasize lang din po natin na means may raranasan tayo na El Niño, po. So dahil nga nagkakaroon tayo ng climate change, ay nagkakaroon po tayo ng nararanasan na drought. Hindi lang naman po sa pagniniyogan, so naapektuhan tayo sa agriculture. Siguro yun ma-emphasize at ma-check ng ating mga magniniyogan, Sir, na kapag kukuha po tayo ng variety rin, titignan din natin yung kanilang mga adaptation na katangian. Pagdating sa hindi lang naman sa drought, even din po sa winds, waterlogging, and other mga kailangan na karakteristik na kung saan maging matibay po sila. So again, yun Miss Meme? Tatlo po yung ating nabanggit na variety. So nabanggit ni Sir, meron tayong Malayan Red Dwarf, Katigan Green Dwarf, and yung Takunan Green Dwarf. So meron na po tayong tatlo. So na-note nyo po ba yung tatlong variety? So baka mamaya biglang lumabas pala yan sa ating text question. Yes. Sinote nila yung pinakamataas, yung may pinakamataas na umani dun sa tatlo na yon, which is the Takunan Green Dwarf, which has 109 nuts. Imagine, compare dun sa Katigan na mayroon lang siyang 75 at 99 naman po yung Malayan Red Dwarf. So tatanong ko lang Sir, kung i-compare ito dun sa halimbawa sa mga tall na variety, tama? Ano yung kagandahan nitong mga dwarf variety? Siyempre, yun nga, mas maaga mamunga. Mas marami din mamunga. Kumbaga, pag i-maintain mo, mas madali siya. Sa tall variety naman, siyempre, medyo maghihintay po tayo ng mas matagal. Yun nga lang po, sulit yung paghihintay natin kasi mas resistant sila kumpara dun sa ating mga sa strong winds, sa drought natin, mas kaya po nila kumpara sa ating mga dwarf. Kaya po tayo nag-hybrid para mas ma-improve natin yung traits ng ating mga mother palms na dwarf. So when it comes naman, nabanggit nyo na rin Sir yung hybridization. So paano ba nangyayari itong hybridization? So, yun po discuss po muna natin yung yung pollen source. Sige. Para ma-imagine po natin kung paano ginagawa yung ating hybridization project po. Yung pollen source po natin, syempre kinukuha natin yan sa mga tall varieties po natin. So may mga iba't ibang varieties din po tayo na ginagamit po. Syempre sa pollen source po natin, nag-select po tayo. Syempre, titingnan po natin kung yung tall varieties ba natin is resistant sa abiotic, stress, o yung may ibang epekto ng ating mga living organism. Doon po sa production performance, kung ito ba ay malakas umani, di ba? Malaki ba siya?
yung din po sa wide adaptation to specific environment. So, minsan kasi hindi lang sa lugar nakakapekto. So, may mga bagay na nakakapekto lang talaga sa produksyon ng ating nyog po. Yung unang ginagamit po namin, kasi dito po sa Aurora, meron po tayong center kung saan po tayo nag-hybridize. Ang ginagamit po namin doon na pollen is yung galing po sa Laguna Toll. So, yung Laguna Toll po na yan is, syempre, already originated dyan sa Los Baños, Laguna. Kaya, parang basic ang Laguna Toll. Yun siya, bilog itong Laguna Toll natin. Tapos, yung kanyang balat, pag tuyo na, smooth lang siya. Tapos, yung stem po niya is mas payat kumpara sa Baybay Toll, Tagnanan Toll, at saka Bago Oshiro Toll. So pag nakikita po tayo, pagpansin po tayo puntang parating Laguna, medyo mas payat po yung mga nyog natin. Dito sa Aurora, makikita nyo mataba yung nyog po natin. Yan. So yun po yung karakteristik po ng Laguna Toll. At yun sa pong pinagkukunan namin ng pollen is itong Tagnanan Toll. Galing din naman po ito sa Davao del Norte. Sa Mabini, Tagnanan, Davao del Norte. So, lugar po ulit. Sa Davao ulit. lugar sa Davao, yung pinangalan dito po. So, meron po itong matabang puno din. Yan. Malalaki yung kanyang bunga. Tapos, makikita po natin, manipis lang po yung kanyang bunot. Siyempre, malaki din yung kanyang bulaklak, large inflorescence. Either brown po ito or green. So, meron po siyang minsan yung meron siyang short pointed nipple din sa bindakang puwet. So, parang yung katigan po, diba, meron po siyang nipple. Ganun din po itong Tagnanan Toll. Itong isa po, Baybay Toll. Ito naman po ay galing sa Baybay Leyte. Ayan. So, straight po yung kanyang stem. Ganun din po. Siyempre, halos hindi lang po sila elongated, pointed top. Ito naman po ay malaki din mamunga. Tapos yung bunga po nito, pag babuburutan po natin, is parang pointed sa ibabaw. Flat yung ilalim, medyo point yung sa ibabaw po. Parang magandang gawing, tawag ito? Yung bangkok, yung ilalim po niya, kasi flat yung niya. Ito pa pong isa, Bago Oshiro Toll. Galing din naman po ito sa Bago Oshiro, Davao City. So halos laging parang halos lahat ng variety parang doon galing sa Davao. Sa Davao po. Kasi doon po kasi yung top producing ng coconut po natin sa Pilipinas, Davao. So, yun po, daw po tayo dun sa proseso ng yung hybridis. Yung pollen collection po. Pollen collection muna. Okay. So, yung kinokolekta po yung pollen, yung na-discuss na po nung nakaraang episode natin. Diba, sa may bulaklak po natin, may parts po yun. Yung mas maliliit po doon, yun po yung pinagkagalingan ng male flower, yung pollen po. Ginagawa po yun 6 to 7 days after ng natural opening ng spade po natin. So, pag nakuha po natin, kinakat po yun. Tapos, ini-strip po yun, parang, ini-strip, kinukuha lang yung male flower. Tapos, pinoproseso po yun, kinakrack po siya, may lagayan pong gano'n, na parang nagmamasa, ma'am. Nagmamasa ng tinapay. Ganun po ginagawa. Niroroll yung pangroll ng tinapay, gano'n din. Niroroll din yung male flower po na yun para ma-detach po yung yung pollen grain. Hindi naman siya, sir, nadudurog, parang gano'n. Hindi naman po. Hindi naman. Tapos, dinadry pa po yun, ma'am. Pag after crack, dinadry pa siya sa about 40 degrees Celsius for 36 hours. Wow. Medyo one po, tapos, yun po ulit, pinoprocess po ulit yun, parang sinasala. Sinasala. Tapos, sinasala. Para malaglag po dun yung pollen grain po natin. Tapos, after na po makuha natin yung pollen grain, in-storage po yun sa 20 to 25, negative 20 to negative 25 degrees Celsius. So, binapak po nila bawat sachets, 5 grams po. Okay. So, ganun pala yung nilalagay sa for storing, gano'n. For storing. Ayan. So, ayun, marami-rami na tayong nakuha na mga information about nga dito sa my hybridization program. At syempre, hindi pa naman dito matatapos yung ating diskusyonan. So, syempre,
Standby lamang po kayo dyan. Siyempre, magbabalik po ang ating Masaganang Kukubuhayan Radyo Eskwela sa pagniniyugan. Magniniyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Kukubuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on-air, handog sa inyo ng inyong radyo eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Kukubuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O huwag liliban ha, dapat laging present. Tayo po ay nagbabalik pa rin po sa Masaganang Kukubuhayan Radyo Eskwela sa pagniniyugan. Again, tayo sa mga tagapakinig po natin. Kasama pa rin po natin sa talakayan ng ating pong agriculturist mula po sa PCA Aurora, na kung saan tinatalakay po natin yung kanilang hybridization program under CFIDP, which is tayo po ay nasa episode 8 na, at napakaganda ng ating talakayan sapagkat na-i-discuss na po ni Sir Ian Padua ang iba't ibang characteristic or iba't ibang variety na dwarf varieties and tall varieties na mayroon po dito sa dito po sa Pilipinas. Ano po, at nabanggit na rin ni Sir kanina yung ating pong common na itinatanim, which is yung open pollinated variety dito po sa Aurora. Ayan, so ngayon naman po bibigyan tayo ng mga techniques kung paano mag-produce ng hybrid ng coconut, syempre. So, yun nga po, meron po tayong dalawang techniques po, na ginagamit po para makaproduce tayo ng hybrid seed nuts. So, yung una po dito is yung directed natural pollination technique. At yung pangalawa po yung assisted pollination technique po. At yung technique po na to is na-develop siya by breeding and genetics sa division po ng Philippine Coconut Authority sa ZRC o sa Zamboanga Research Center. So, dito po sa atin, sa Aurora, meron po tayong center na kung saan doon po tayo nagpo-produce po ng hybrid na seed nuts. Doon po sa Dinalungan, APCDC po. So, may proseso po yung paggawa o pag-produce ng hybrids. So, yung unang ginagawa po namin dito is yung emasculation. So, yung emasculation po is yung pagtanggal ng male flower doon po sa inflorescence. So, ang nyug po kasi natin, yung kanyang bulaklak, is magkasama ang female at saka male flower po natin. So, tinatanggal po yun 3 araw hanggang 4 na araw bago yung natural na pagbuka ng spade po natin. So, unahan natin bago siya mag-natural opening po. So, yung tinatanggal po natin yung spikelets, which is yung spikelets na yun, doon nakatouch yung male flower natin ng 3 to 4 cm above the female flower. Tapos, yung the remaining male flowers is mabusising tinatanggal. Kasi meron po kasi doon sa likod po noong female flower is yung auxiliary male flower. Kasi pag hindi po natin tatanggal yun, may chances pa rin po na yung pa rin po yung mag-pollinate doon sa button po na yun sa dwarf varieties po natin. After po nun, pag na-emasculate po siya, nire-record po yun ng ating mga emasculator, binabalikan po nila yun ng 15 to 18 days. Sina-check po nila kapag receptive na po ba yung button, kung handa na ba siya na tumanggap ng similya na galing sa ating tall varieties. So, yung pollen po natin, pag receptive na yung button natin, pwede na po tayo mag-apply ng pollen rain, o yung tinatawag natin na pollination. So, ginagawa po yun 5 hanggang 8 araw. Depende po yun. Kapag nalaman naman na po ng pollinator na successful na nakapag-breed na, o nakatanggap na ng similya, hinihintuan naman na po yun. So, may mga indication po tayo ng receptive button po. Yung una po yun, yung shiny white na button natin, o kaya may lumalabas dun sa pinakang dulo nung button po natin is mamasa-masa. So, yung indikasyon po yun na pwede na siyang i-pollen. So, yun nga po, nabanggit ko nga po is yung receptivity niya, 15 to 18 days. Pero karaniwan po na po namin hanggang 5 araw, nakakuha na po, successful na po siya. Yung pollen po namin is, minimix po namin siya doon sa talcum. So, ang ratio po noon is 5 grams na pollen, tapos 40 grams po na talcum. Yun po kasi yung
talcum yung magiging carrier ng pollen natin para sa ating hina-hybrid. Ano po. So, hinahalo po yun bago i-spray doon sa inflorescence. So, pag i-spray po natin, dapat po ay nakaayon sa hangin. Hindi po pwedeng pasalungat kasi nasasayang lang din po. Naililipad lang din siya. So, sa ibabaw, pwede sa ibabaw, sa side, ano po, yung pagbuga po natin ng pollen po natin. So, importante rin po yung indexing tsaka marking, yung paglilista. Kasi dyan po sa APCDC, meron po kaming 1,000 na pubs na hina-hybridize. 500 po na takunan green dwarf at 500 din po na katigan green dwarf. Yung ginagamit po namin na pollen is Laguna Tol. Yun po. Ayan. So, ang dami po palang proseso na pagdating po dito sa coconut hybridization. So, sir, may nabanggit kayo kanina na inihahalo po natin dun sa pollen, which is yung pollen, 5 grams and 40 grams of talcum. Para sa mga ilan po na mga tagapakinig natin, baka hindi po familiar sa talcum. Ano po ba yung talcum na binabanggit natin, sir? Ito po yung parang ginagamit din po sa pulbo. Yun po. So, parang polvo po siya, yung parang kanyang texture. Structure. So, siya po ay, kumbaga, minimix natin siya dun sa pollen para magkaroon po ba ng mas magandang pollination? Para mas maganda lang po yung pinakang bugan sa kanya. Mas kumapit yung pollen po natin dun sa bottom po natin. Okay, yun. So, si talcum. Ito po ba ay, sir, if ever kayo po ay naibibili po ba ito ng mga... Or binibigay lang po din. May nabibili po nito. Okay. Ayan, sige sir. So, dagdag na lang na katanungan, sir. Anong oras po or meron ba kayong recommended time during the pollination para mas maging effective yung gagawin natin? Kasi nabanggit nga din ni sir na kailangan kalaban mo yung hangin kasi diba sa paglalagay. So, ano nga po ba? So, ang pagpupollinate po dapat is umaga po, early in the morning. Kasi may tinatawag po tayong kanina, yung directed natural pollination techniques. Kasi andyan po yung mga bubuyog natin na sila po yung carrier ng pollen po natin. So, from 6 to 10 po dapat tayo mag-pollinate po. Ayan. So, dagdag ko lang natanong, sir, di ba nabanggit nyo kasi kanina yung indexing or yung marking. So, paano po ba natin siya ginagawa? Yung indexing tsaka yung marking. So yun nga, pag naging successful na po yung po natin, yung process po natin ng hybridization, kailangan po natin dan yung indexing, parang binamarkahan natin yung hybrid na nuts natin. Okay. So ang ginagawa po natin is 8, minamaintain lang po natin yung 8 hanggang 15 na nuts per batch. Bakit po natin ginagawa yan? Kasi pag sumubra naman na po sa dami, is nagiging maliit na po yung iba. Hindi po pagiging pantay yung paglaki ng ating mga nuts. Ayun. So, yun pala. So, take note na lang din sa ating mga listeners, sa ating mga farmers. So, kung paano to ginagawa. Ayan. So, napaka-busisi po. So, nabanggit nga ni sir sa kanilang center po ba yung kanilang station dito sa Dinalungan na kung saan dito ginagawa yung assisted pollination technique or yung kanilang technique patungkol nga po dito sa pag-hybrid paggagawa po, pagpo-pollinate. So, nabanggit ni sir kanina na yung Laguna Tol yung ginagamit po ninyong pollen male, tama po ba? Yes, yung So, sir, baka po may dadagdag pa po tayo na techniques or pangpahabol na ginagawa po ninyo sa inyong center. So, nadagdag ko lang po dito yung natural pollination technique po. Ginagawa po ito, ang technique naman po yung tatanggalin lang po natin yung male flower. So, pagkatanggal na po natin yung male flower, bahala na po yung bubuyog na mga gano'n dito. Parang sila yung di ba sila yung mga natural pollinators natin? So, pag may mga po kayo sa mga bakuran, may mga dwarf po kayo at gusto niyo pong makapag-produce ng hybrids, pwede niyo pong gawin itong natural pollination technique po na to. So, kung gusto niyo pong matuto po na higit, pasyal lang po kayo sa aming center sa Dinalungan po. Ayan. So, madali lang naman puntahan ng Dinalungan. So, kung talagang curiosity hits you, so punta lang po kayo dito sa Aurora, doon po sa kanilang center sa Dinalungan. Ayan.
Ayan. Sir, baka may dadagdag pa po kayo na programa or future activities, plans po under hybridization program for coconut farmers nga po yung ating para dun sa ating mga coco friends dito sa Aurora. Pwede nyo na pong i-discuss para naman po sa ating mga tagapakinig. So, yun po, hopefully po na mas lumawak pa yung ating production po ng hybrids po, last year po, 2023, nakapag-produce po kami ng almost 12,000 na hybrid seed nuts po, so, para makapag-avail po tayo nung ganung mga programa po, kailangan po tayo ay registered sa NCFRS, National Coconut Farmers Registry. So, lalo higit pag may asosasyon kayo, mga coconut farmers organization, associations, pwede po tayo mag-request na mabigyan din po tayo ng coconut seedlings, hybrids po na seedlings. So, nabanggit mo sir na mabigyan. So, mga ilang seedling po ba yung binibigay ninyo sa kanila? Binibigay po namin is per farmers po is 1 hectare. So, yung 1 hectare po na yon ay equivalent ng 143 seedlings. So, pero hindi pa po kami nakapagbigay ng hybrids kasi kaunti pa lang po yung na-produce po namin. Kasi napakatagal din po kasi ng proseso ng pag-hybrids. From button hanggang sa maging seed nuts po siya is 12 months po siya. So, isang taon. Matagal pa. Tapos, pag ni-seed nuts, i-harvest siya, si-seed sown pa siya. So, mula pagka-seed sown hanggang sa maging ready na to plant is 6 months pa po. So, bali, 1.5 taon bago pwede makapagtanim po ulit. So, matagal pa ang proseso po ng pag-hybrid po natin. Ayan. Para naman po talakayin kung ano ba yung kahalagahan naman po ng hybridization or hybrid program po, So, i-discuss din ni Sir, ano ba yung mga iba't ibang kahalagahan ito? So, ayun po, yung kahalagahan po nito, di ba, kung bakit po tayo nag-hybridization is na-adapt po nung nuts, yung hybrid nuts po natin, yung characteristic po ng mother natin. Yung characteristic ng mother po kasi is mabilis mamunga, tapos marami siya mamunga. At sa kabila po nun, na-adapt naman nung hybrid nuts natin, yung characteristic din ng tol natin na mas malaki mamunga. Diba? Pag tol po kasi mas malaki siya mamunga. So, ang hybrid po natin na nuts is 3 to 4 years mamumulak siya mamumulaklak at mamunga. At the same time, mas marami siya mamunga kumpara dun sa natin sa tol. At dun po sa dwarf po natin, compared naman po sa dwarf natin, marami siyang mamunga pero maliliit. Ito hybrid po natin is mas malalaki na po yung kanyang bunga. At na-improve din po nito yung may kinalaman po dun sa drought. Pwede po sa mga higher strong winds po natin. So mas resistant na siya kumpara po dun. So na-improve po yung traits niya, higher nut yield, ganoon din yung copra production. So mas makakapal na siya. Diba nabanggit ko rin po yata kanina na mas magata yung dwarf natin kumpara sa tol po natin. So na-improve yung copra at saka yung oil quality. So yung katigan at yung PCA-1 po natin na variety, which is ginagamit po namin sa PCDC, yung catlag. So ang nuts per hectare po niya per year is 17,000 o kulang-kulang na 18,000. So yung naka-record po namin dito, base po is 17,903 nuts per year per hectare. At yung copra po niya per hectare per year is 4 tons. Yung isa naman po is yung katigan at Laguna Tol. Ito po ay nasa 15 to 20,000 per hectare per year. At yung copra na po niya is 4 to 6 tons per hectare per year. So makita po natin yung diferensya po. So compared po doon sa tol na 40 to 45 lang ang bunga kada taon per palms, ito po ay namunga po siya ng average is 120 nuts per palm per year. So malaki po yung diferensya. Yes, alright. Ayun po, kitang-kita po natin. Pagdating sa quality ng nuts, sa dami ng bunga, at the same time yung pinakamaganda rin po dyan is yung sa pagiging tolerant na rin yan, no? Sa drought, sa wind, and other po na dulot po ng climate change. So napakaganda na itangkiligin natin yung hybrid na mga nuts natin, yung hybrid na produkto or ginagawa ng ating mga breeder pagdating po dito sa hybridization program. So, ayan. So, maraming salamat. Sir, wala ka na bang maidadagdag? Ayun.
So, Wala na po. ayan. So, kung wala na, ayan, maraming salamat po sa ating naging resource person sa pagbahagi po ng kanyang oras at kaalaman para italakay sa atin ang tungkol sa coconut hybridization program. Ayan. So, bago tayo magtapos, sir, baka meron ka pang pahabol na bati dyan para sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. Sana mas mapasulong po natin yung pag-asaka po natin dito sa Aurora higit pa para sa pakinabangan po ng bawat isa sa atin. Yun lang po, salamat po. Alright, maraming salamat po again sa ating pong agriculturist mula po sa PCA, Sir Ian Ray Padua. Ano po? So, sa ating pong mga tagapakinig na ating pong mga magsasaka ng niyog, huwag po kayong aalis dahil magbabalik pa rin po ang ating masaganang kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyogan. At yan ang masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing, live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Masaganang Coco Buhayan. Nagbabalik po ang Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Ayan, nandito na naman po tayo sa ating pangwakas. Ayan, syempre bago tayo magtapos sa ating programa, ay ito na ang pinaka-engaging na parte ng ating syempre, bukod dun sa pag-share ng ating resource person sa pagtatalakay at sa pakikinig ay ito na ang ating text question. So, mag-iiwan po tayo ng katanungan bawat episode. So, dito malalaman natin kung sino ba talaga ang nakikinig or nanonood dito sa ating Radyo Eskwela. Para po sa episode naman natin ngayon, So, again, nag-iiwan pa rin po tayo ng katanungan para po kada episode at maaari pong manalo ng worth of 100 pesos load ang ating pong lucky winner, lucky texter. So, random po yung aming pagkuha ng ating mga winner base po sa mga sagot po ninyo through text. At syempre, para po sa ating katanungan for this episode, tama o mali lamang po. Again, tama o mali lamang po yung isasagot natin. Ang ating pong katanungan for this episode, ang Katigan Green Dwarf ay hindi inirerekomenda ng PCA bilang hybrid variety. Uulitin ko po, ang Katigan Green Dwarf ay hindi inirerekomenda ng PCA bilang hybrid variety. Ayan, so sagot na po kung tama o mali. So para isend po ang inyong sagot, i-text lamang ang inyong buong pangalan, space, edad, space, address, space, at ang inyo pong kasagutan ay isend lamang po sa numerong 0992-991-8235. So ulitin ko po ang numero pagsasenda nyo, 0992-991-8235. Ayan. So, ang tanong po ni Ma'am Mariel ay ang Katigan Green Dwarf ay hindi nare-recommenda ng PCA bilang hybrid variety. Tama ba o mali? Okay, isang oras na hitik na naman po na impormasyon ng ating pinagsaluhan ngayong umaga bilang ikawalong episode. Yan. So hanggang sa susunod po na episode, magsama-sama tayong muli sa Martes sa oras na alas 6 hanggang alas 7 ng umaga sa 92.1 FM RTV Baler, 100.7 FM Radio Kawadi ng Kasiguran at 102.9 FM Radio Kaedup ng Dingalan. Muli ako po ang inyong radio teacher Mariel. At ako naman po ang inyong radio teacher Mehmet. At ito po ang Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Magandang buhay! Magandang ani! Central Luzon, buhay na buhay! At yan ang Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing, live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute.